Mga karos, good morning po. Good morning. Bali, March 20. Yan, March 20, araw po ng Biyernes. Yan, kamusta po tayo lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Ayan, holiday po ngayon. Yan, wala po tayong pasok sa Anyana Beller East Project. So, update tayo sa ating mga ongoing project ngayon. Sa dalawang project natin dito sa Phase 3. Tsaka baka may gumagawa ngayon sa Tansa Garden. Yan, pupuntahan din natin. At tsaka dito sa project natin sa Phase 4. Mga karos, samahan niyo po muli kami ngayong araw na to. Enjoy watching po. Let's go. Tara. Shoutout pala kay Sir Jonathan Biado. Yung ginawa namin dito na bahay. Medyo matagal na rin yan. Bali mga karos, medyo marami tayong gumagawa rito. Yan na. Yan, batiin muna natin sila. Si Bilog, morning Log. Good morning. Tsaka kay Kuya Rigor, morning. Tsaka Kuya Boy, morning po. Morning, boy. Ayan, bali ito yung PVC panel. Bali walnut po yung pinakakulay nito. Then may makikita kayong dalawang disenyo dyan. Ito yung wood design. Tapos ito yung parang WPC design. Ayan o. So ito yung gusto ni client owner na makikita dun sa labas ng bahay. Ayan, may mga instruction lang siya dito na kailangan po namin sundin regarding sa installation. Bali ganyan po yung pagkaka-install. Hindi nyo makikita yung framing ng tubular. Ang tanging makikita nyo lang yung mga solid planks. Yan, puro solid planks lang. Tapos wala po siyang butas. So secret na lang po yun. So sekreto na lang po yun kung paano sila makakapasok. So napag-aralan na rin naman po namin. At yung instruction na binigay niya ay pwede naman po. So hanggang dito po yun. Ang tanging makikita lang po talaga rito is ito, yung pagitan nito. Hindi na po natin maitatago to, yung sa gilid. Pero yung disenyo na hinihiling ni client, yan na, may bibigay natin sa kanya. Medyo komplikado pa nga to kasi ang ginamit namin dito tubular hinges, kaya medyo nakaumbok. Ayun. So magagawan pa rin po siya ng paraan dahil medyo makapal naman yung planks kapag ikinabit po rito. Meron lang kami hinihintay na materials ngayon na galing sa hardware. So kailangan namin ng 13 pieces na 1x1 na tubular dito. Doon po kasi ikakapit po itong ating mga PVC planks. Tapos mahuhuli na lang po yung pagbili ng stainless na screw pagka ikakabit na, kasi yung mga bakal lalagyan pa ng mga yan, ng mga primer, dadaan pa sa mga masilya, preparasyon hanggang sa matop coat, saka natin ilalagay yung planks. Yan, may mga kailangan pa rito. 13 na 1x1 na tubular, grinding disc, yan, kasama sa delivery, at saka yung cutting disc, yung pamputol ng bakal. Tapos dito naman si Kuya Rigor, kailangan niya na yung pan-top coat nito. Bali, ano lang naman to, off-white lang. Off-white na pintura lang po yung gagamitin namin dito. Ang bibili ko na mamaya. Tapos sa'yo Kuya Boy, yung ano ba yun? Utility box? Para dun sa sa CCTV. Yan. Biglang linis dito, biglang luwag Alam niyo na yan, pag biglang luwag. Nandito kasi si Master Dindo. Good morning. Ay, good morning. Yeah, good morning. Tsaka kayo, good morning. Good morning. Yan, bali sila Master Dindo, nagpapabili na sila ng pan-top coat natin dito sa mga pader sa may outside. Semi-gloss cappuccino at saka ay hindi, ano pala yun Kuya? Rain or Shine, elastomeric. At saka yung emulsion. Emulsion. Ang ginagawa ni Kuya Dindo rito, bali nagpapahit siya o nag-a-apply po ng acrylic sealant sa mga kornisa. Tapos si Louie, morning Louie. Good morning. Ayan, ganda na nito. Yan, thank you kay ma'am, na appreciate niya po yung gawa namin. Yan, binidyohan ko to kahapon sa Facebook Reels. At ang sabi niya, maganda po daw. Yan, bali kami lang naman po yung gumagawa pero yung idea and design, syempre, nanggaling sa may-ari ito. Yan, tapos kailangan lang natin gawin, i-apply natin ng maayos para pulido yung gawa. Ang kulang mo rito, ito, hindi ko nabili. Yeah. Dito. Puti, Kuya. Puti. Yan, dito. Dalawa na. Sa ibabaw. Hindi lang dalawa kulang yan. Yung riser mo pa. Yung riser. Dito. Yung sa loob. Ayun, isa lang. Kasama yon. So dalawa na. Sige. Sure yan Okay. Sige. Ayan, dito pa lang sa unit na to, marami na tayong kailangan i-provide.
Tapos yung mga window, ipapaayos na po natin to kasi may mga ibang part ng window po napakahirap buksan. Yan, ipapaalay na po natin doon sa welder natin. Tapos may kailangan din dito sa isang project natin, yung bago. Yan, may delivery din tayo ngayong araw doon. Yan luwag na. Tapos yung ibang gamit, nandito lang muna sa ilalim ng lababo. Yan Yan ang ginagawa ni Kuya Boy. Kinakabit niya na po yung mga galing kay client. Tapos binabalutan na po ng plastic. Ito naman po sa PVC panel, kahit hindi naman po namin ibaba yung rito, yung mga pin light gawa ng po yan, hindi naman napipinturahan yung mga panel dito. As is na po siya. Pagka naka-Python board, yun talaga. Tapos yung mga switches and outlet, yan, ilalagay na rin tapos lalagyan ng cover. Yan, pinuputol na ni Bilog yung... Puputulin mo ba lahat? Wag, kasi dapat actual, no? Isa lang, ito yung isa. Lagyan mo ng number yung magkabila, baka magkamali. Yung regarding nga pala rito, ang dami na. Papahakot na huuli natin to. Kaya lumuwag doon, pinalipat ko na po dito. So baka mamayang hapon or sa susunod sa Lunes hindi na natin makita to. Wipe out, isa. Sige. Basahan meron dyan. Sige. Okay. Lista ko na nga muna, baka makalimutan ko. Bali okay na po tayo rito. Yung mga ibang mga binanggit ko, dadalhin po ng hardware. So isasabay na para tayo ay nakapokus na dun sa mga ibang kailangan pa sa mga malalayo. So ito. So isang balde ng cappuccino elastomeric. So yun yung kulay ng beige. Tapos kailangan ko rin makabili ng isang galon nito, yung parang nasa sa wall accent niya. Diyan sa may pinto papunta doon sa taas ng bintana. So naman po yun, chocolate, parang chocolate brown po siya. Tapos Acricolor black and emulsion and semi-gloss. Yan po yung kailangan natin para doon sa cabinet. Yan. Update lang ako dito sa kabila. Tara. Good morning nga rin pala sa client owner namin dito. Ayan, rinig nyo yung content ko rito kahapon. Siyempre may mga mag-iisip talaga ng ganung bagay. Siyempre for awareness. Kami naman po ay hindi namin pinababayaan lahat ng project namin. So nabanggit ko nga, taga dito rin po ako sa phase 3. Yan, malapit lang din naman po yung bahay ko doon. At saka ang kagandahan doon, dito sa Lumina, kilala po kami. Kaya wala naman pong mga ngahas na gumawa sa amin ng hindi maganda sa mga project namin. Okay, bali babatiin ko muna yung tropa. Yan, good morning ulit sa client namin dito. Dito si Kuya Sandy. Kuya Sandy, morning po. Ayan, bali inaayos ni Kuya Sandy to, itong mga buhangin namin. Itong buhangin na to, feeling ko kung sakto or kulang. Hindi ko pa matansya kasi kailangan namin na maraming binistay na buhangin para sa floor area. Tapos kailangan pa namin ng pambuhos ng flooring dito sa may frontage. So sa floor area, second floor at saka sa first floor, kasama na yung corner, tsaka yung mga TNB. So tingnan natin kung magkakasya na. Ngayon, kaya inaayos ni Kuya Sandy to, meron tayong paparating na graba. Yan para dito sa floor area ng frontage dito. Si Ricky, morning Rick. Yan, tinutuloy ni Ricky yung plastering dito. Yan, akala namin graba to, yung pala puro panambak na pala to. Kaya yan, wala na kaming graba pala rito. Ito, mag-gravel bedding pa tayo rito, tsaka bubuhusan natin yung concrete floor. So dahil pang pa-deliver muna ako ng 2 elf. Kay Richard, morning po. Adonis, morning. At saka kay Rusty, morning. Yan. Yan, lumuwag-luwag na po rito. Yan. Demolish na. Ang isa pa sa i-demolish dito, itong pader na yan. Yan, para lumuwag na po ng gusto. Tapos dito sa taas, may update din po tayo rito. Ayun na nga po pala, ginagawa na ni Rusty. So yung pinaka-framing ng riser, tapos nilalagyan na po ng cover yan gamit yung 1/2 na Python board. Yan, medyo makalat pa na. Tapos dito ang pinagagawa natin, isa sa mga pinaka-importante ng slab, isa makoberan po lahat ng mga pinag-sinsilan. Andito si Epoy. Poy, morning Poy. Ayan, bali ang kasunod po kasi nagagawin dito is
Lilinisin po yan, i-blower yung concrete slab, tapos mag-a-apply tayo ng Plexiband. So may Plexiband na tayo rito, yung waterproofing. Tapos after 1 day, schedule na natin siya para sa concrete topping. Para yung clippy natin dito sa slab, mailagay na natin sa pinaka-direction kung nasaan po yung yung downspout. So yung slab, lagi may concrete topping yan. So standard po yun, standard finish niya. Pero bago yun, nag-apply muna kami ng ENB epoxy dito sa paikot. Kahit ito po, para matanggal po natin yung problema sa tulo. Yan ang pinapasok ng tubig. So ayan, kasama pa yan sa concrete topping. So kaya ito isa parang mas mababa siya. Yan kasi yung old na existing na slab na inabutan natin dito, yung parang ganun. Okay, bali may paparating na materialis dito. Yung graba at saka hollow blocks. Yung graba at hollow blocks. Nasa 25 pieces muna. Yan dito. Yan para dito po. Kailangan natin maglagay ng blackout dito kasi ito yung magiging drainage. Ayan, nakabang na. Sige Ras, pwede na. Yan, magpuputol si Rusty. Yan, ito muna po yung update. Bali, nandito na tayo sa paradaan kila Ma'am Melanie. Doon ko na lang po ito iba-vlog kasi yung parking ko alanganin Ito yung mga binili natin Yan. Tapos meron din ako binili sa paint center dito. Yan. And diretso tayo dun sa bilihan ng tiles dito sa City Mini Home Depot. Yan, doon na lang natin i-vlog to kung ano-ano yung mga binili natin. Dito na po tayo sa City Mini Home Depot. Ayan. Dito natin bibili yung 2 pirasong kulang na tiles ni Louie para doon sa second floor. Okay, bali ang binili ko po kanina mga materyales, ayan kay Ma'am Melanie, ito. Bali acrylic emulsion, 2 galon. Yan yung pang top coat natin sa mga outside wall. Tapos itong semi-gloss at saka acrycolor black gagamitin natin doon sa loob ng cabinet. Tapos itong cappuccino, yan bali 5 galon yan, cappuccino. Yan po yung gagamitin natin sa outside wall. Yung nakikita yung paint na color beige. Ayan po yun. So rain or shine na yan, elastomeric waterproofing na. Tapos matibay na po to. Tapos ano po siya, hindi mo na kailangan timplahan kasi ano na siya, timplado na. Tapos maple, yun yung design dun po sa sa cladding sa may pintuan. Ito naman po yung presyo niya. Sana yung presyo niya. Ay, nandun pala sa bag ko. Kunin ko lang, wait. Yan, umaba tuloy yung vlog natin sa pagpapaliwanag ng materyales. Importante kasi ito na pinapakita natin. Ma'am, 2 na. Wala. Sige, wait lang. Ayan na, ito. So, kada may binibili tayo, meron po tayong pinapakitang resibo at pinapakita natin yung mga binibili natin. Tapos binayaran ko na nga rin po pala yung buhangin na dumating kahapon dun sa bagong project natin. Ito po yun, tatlong L. Yan, 5,100. Wala, patay. Mga karos, meron po pala. Akala niya yung glossy. Matte po to. Laking tulong din na meron tayong basihan kagaya nito. Yan, pati yung code nandyan na. Okay na tayo rito. Ayan, yung 2 pirasong tiles na karagdagan. Akala ni Laika yung makintab. Meron kasing isang part nito makintab, pero pang flooring kasi to, kaya dapat yung matte. Tara. Nakabalik na po tayo rito sa Lumina Homes Phase 3. At ito na nga po pala yung mga pinadeliver natin bakal. Ayan, nandyan na. Inuumpisa na po yan ni Bilog. Ay, si Louie. Okay. Meron dyan na yung sa'yo, yung mga green at saka color. Doon ka sa gitna, Log, yung tiles ni Louie. Buksan mo yung gitna. Ayan. Log, dumating lahat, cutting disc at saka yung panghasa. Ay, kaya? Dandan na, dandan. Ito na yung tiles mo, Bia. Kulang pa sila isa, sir. Nang
Square bar kulang. Ay, isang piraso lang dumating. Yung square bar dito gagamitin yan sa trench drainage. Okay na. Thanks. Yung maple, dyan po gagamitin. Meron pa kaming isang pintura na ginagamit dyan. Kapag hindi available, yun yung rose. Pag hindi available, yung maple. Halos kasi magkasing kulay lang po sila. Yan, okay na tayo rito. Dire-diretso yung trabaho ng tropa rito. Nakapaglaan na ulit tayo ng mga materyales. Yung cappuccino, paikot po yun sa second floor, pati dito sa harapan ng bahay. So 5 galon lang muna. Kung sakali magkukulan, dagdag na lang. Yan o, inaasikaso na ni Mot. Sa hapon na. Ayan, baka hindi na po tayo makapagbigay ng update dito sa project natin sa Tansa Garden Premier Project. Doon sana nakapwesto po si Adonis at saka si Rusty. So nakiusap sila sa akin na tapusin na lang po daw nila dito para dire-diretso na yung trabaho dito sa ongoing project natin sa Phase 3. So okay din naman po yan para dire-diretso na po sila doon sa garden. So ito, shoutout muna kay Sir Jonathan from Anyala Bel Air Central. Yan, God bless po. Tapos shoutout na rin kay Rupa Kalusin. So matagal na po nating subscriber to. Simula na nag-uumpisa pa lang po tayo mag-vlog. Lagi po nakasubaybay. So shoutout from Saipan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Tapos shoutout na rin kay Malin Gamus. Sa 50,000 daw na sinisingil sa kanya na ginawa namin na TV console sa kanya na. So sapat daw po ba yung singil sa kanya na 50,000? Yung ano kasi, kung ikukumpara natin yung halaga ng 50,000 dun sa TV console na ginawa natin sa Anyala Beller East Project or dun sa Central, sobra-sobra na po yun. Baka ilang TV console na magawa nyo sa mga project. Yun nga lang, syempre may iba't ibang klase ng detalye na materyales na talagang mas magpapaganda at mas magbibigay po ng mahalagang presyo ng mga materyales. So depende po yun. Maaaring umabot sa ganyang halaga kung ang mga ginamit na materialis talaga ay puro mamahalin. So sa atin po, ang tansya ko doon sa TV console na ginawa natin, syempre may ano po tayo doon, may finishing carpentry, tapos gumamit pa tayo ng lason, materialis para sa electrical, lighting materials, tapos sa mga materialis for finishing installation kagaya ng UV board, WPC, tapos yung mga finishing na materialis pa para sa mga pintura. Maaari pong ang range siya is 25 to 30,000. Ayan po, sana nakatulong. So, depende po yan sa mga plano, depende rin po sa bawat detalye ng mga materialis. Ayan, magbibigay na po tayo ng update sa project natin sa Phase 3. Tara, let's go! Bali, munti ko na makalimutan, may gumagawa pala rito sa Phase 4 project, yung row house natin. Nandito si Master Jojo, pinagpapatuloy niya rito yung finishing carpentry. Yan, tapos si Mulong pala, kaya dala ko kasi kukunin ko po rito yung ibang mga sobrang siroho. Nakagaya nito. Yan, kukunin na natin para makaluwag-luwag dito, pati mga karton. Yan, kukunin na po natin yan. Tsaka ito, yung ibang mga tiles na siroho. Para sa susunod na gagawa rito, medyo maluwag na. Good afternoon kay Master Jojo. Yun o. Ang cut nga pala nitong mga ano natin ay is according sa WPC. Ayan yung cut po ng ating plywood. Tapos dito may open shelf siya rito. So dalawang layer pa, bali magiging 6 na panel. Open na lang po ito. Yan, kasi pag maglalagay pa tayo ng pintuan, sisikip na po rito. Ito na yung pinaka dining space nila. Yan, ganyan na po kasimple. Ito na. Yung pagpasok naman ng pinto, ang allowance namin dito ay nasa 1 metro. Para pag yung upuan inusog, hindi po tatama rito sa pintuan. Doon sa mga magko-comment, bakit ganito yung setup? Nanggaling po to sa client natin. O sariling setup nila to. Kung ako lang po masusunod, itong bar counter, gusto ko sana nandito. Yun nga lang, ang gagawin po kasi dyan sa butas na yan or dyan sa opening na yan, lalagyan po ng sliding door para pagka nagluluto po sila palagi, hindi po papasok dito yung amoy na niluluto nila. Ito na yung TV console. Mga pintor na lang po muna yung hihintayin natin. So simple lang po yung setup ng TV console natin. Yan, bali ang ano nito isa storage. Yan, may mailagay talaga sila rito. Yan.
Tapos may abang na tayo rito na mga saksakan. Si Lion nga pala nagpahabol sa akin, nag-request. Asan na ba yun, Joe? Yung dala-dala natin. May kamahalan nga lang tong request niya, pero ano naman, sulit naman. So binigay natin kay client. Sa may lalagay. Dito. Kasi siya. Oo pa, tama. So ito. May mga USB cord siya, tapos universal na rin. Yan para rito. Yan. Tapos sa internet natin, meron na rin switches and outlet. Ang ilaw nga po pala nito, may dalawang maliit na pin light dyan. Tapos meron dito sa ilalim, no, Jo? Wala na. Ito lang. Yung sa plano. Nasa wall floated. Wall floated. So, wall lamp. Ito ang kompleto. Ito, 3. Meron dito, gilid, at saka dito sa taas. Yan. Tapos pendant light yung ilalagay rito. Nandito na ulit tayo sa project natin sa phase 3. So ito yung update. Halos tinatapos nila rito yung mga palitada. Yung sa harapan, dun sa may gilid, halos okay na rin po yan. Tapos yun nga, meron tayong dumating na mga materialis pa rito. Check natin. Ito yung mga ginagawa nila rito. Mga plastering dyan. Ang linis na. Tapos dalawang elf yung niraba natin. Ito pa lang yung dumarating. Yung pangsaboy natin or yung gravel bedding. Tapos yung panghalo pa natin para sa concrete flooring. Tapos mamaya nakaschedule yung mga hakot panambak natin. Bali bukas asahan natin wala na to. Hindi na natin makikita yung kalat dito. Ito na yung magiging trench drainage natin. Pakurbada. Yan, ito na yung susundan ng ating tile setter. Tapos yung mga poste, inaayos natin yung mga poste rito. Yan na yung isa sa mga pamamaraan namin kapag deco stone yung ilalagay. Yan, maayos na kagad. Tapos dito nagkaroon na ng hamba gamit yung tubular. Yung dating pintuan nito sa likod, yun lang naman yung ililipat dito. Tapos yung dating bintana rito sa gilid, yun lang din yung ililipat naman dito sa side. Yan na. Yung sa water line natin halos nililinis na po nila Adonis to. Yan. May abang na rin para po doon sa septic tank, sa water line, tsaka sa laundry. Yan, may mga ano na po to. May mga kanya-kanya ng floor drainage. Yan. Dapat may cover na ganyan para hindi pasukin ng dumi. Or hindi siya mabarahan. Update naman dito sa stairs natin. Yun yung framing para po dito sa risers. Ayan, nakakabit na. Tapos unti-unti na rin pong ikinabit po yung makapal na shera board natin dito. Yan yung 1/2. Okay na rin to. Medyo marami tayong gamit na dito. Medyo magulo na pero paunti-unti mababawasan to. Isa pa sa mga kapagpadagdag pa ng panambak natin itong area na to pagka na-demolish. Ito yung hamba. Ayun na. Yan, pinagtulungan po muna nila yung mga trabaho rito para kahit pa paano medyo makaluwag na. Kaya hindi muna natin pinestohan yung garden. Yan, para mabawas-bawasan yung kalat kasi ang dami talagang gamit. Yan, naka full blast kasi yung gamit natin dito. Ito na muna yung update dito sa project natin. Next yung bubong kapag natapos yung lahat ng palitada rito at sa poste. Nasa phase 3 pa rin tayo. Ito na yung pinaka last update natin. So ngayong hapon. Siya nga pala kanina bumili pa tayo yung diamond grinding wheel. Yung po yung kung naalala nyo, meron tayong isang taga-masilya na hinahasa niya yung pader. Yun po yung gamit nito. May iilan po kasi dito sa mga part ng pader dito sa Lumina na medyo nag-iwan po ng makakapal po na semento. Kailangan po nating hasain yun. Tapos nakikita nyo yun doon sa may canopy. Nagpalagay po tayo ng bara ron para maging pantay po siya. Kasi puro bungi-bungi. Yun din po yung pinagamitan ng yung cup wheel. Tapos dito naman, ito na yung pinadeliver natin ng mga 1x1. Kaya medyo madami yung mga 1x1 na tubular natin. Kasi kita nyo naman yung sa isang panel lang pumapasok 6. Ayan o. So dito humihiling sila client owner ng mas pa po sana, mas matagong space pa, tago po. Pero suggest natin sa kanila na sana kahit pa paano mga almost 3 cm, 3 to 4 cm kasi
para naman darating din ang time na kailangan din pong pinturahan to, baka hindi mapinturahan pag sobrang sikip. Ang gusto sana nila medyo seamless sana, kaso nga lang yun nga, nag-base lang po tayo dito sa pinaka gap po ng ating mga panel po. Ganun din po dito. Yun, yan ang ginagawa ni Bilog dito. So ito pala, pwede natin gawin po pala yung mas gusto nila na medyo mas hindi na masyadong kita yung loob. Ang problema yung tibay. Mas matibay po kasi to. Mas may pagkakapitan po yung planks. So meron naman po kasi na pwede natin gawin yung design. Yun nga lang, wala na po siya sa tibay. Baka isang tadyak lang, mabaklaso ka agad. So ito, mahihirapan po sila rito. Yan o, dami yan. Tsaka rito. Yan, bali pag natapos naman po natin to, diretso masilya to, then primer, pipinturahan natin ng itim. Tapos ito na yung gagamitin natin. Yan na yung mga inaasikaso po dito. Yan na yung sa taas. Yan, pinapaayos na natin ng husto yan. Pagkatapos ni Master Jojo doon sa phase 4, ito na yung kasunod. Kakabit na to. Ito po ay binili ko lang yung materials na para nandito na kagad. Tapos ito isa karagdagan trabaho po na pinagawa po sa amin. So ito yung design dito. Isa sa mga karagdagan na pinagawa sa amin dito, ito yung utility sink, tapos plus yung design na cladding. Isa po yan sa karagdagan trabaho. Ito na yung ginagawa ni Kuya Rigor dito. Parang ito yata ang pinakamadami mong no, ito sa lahat na naging project natin. Oo, matrabaho dito sa project na to, yung mga carpentry. Kung sa mga nagtatanong, itong mga carpentry dito parang katumbas na ng extension. Yung paggawa ng extension ng bahay. Matrabaho. Yung materials hindi ganun kalalaki, pero pag binili halos kapresyo na ng materials sa paggawa ng extension. Yan na. Tapos siya pala, ito na nga po pala yung ilang sa mga switches and outlet nila client. Ayan. Kulay black. Black series. Ito. Ayan, meron na rin to. Nilagyan na natin para nagagalaw na. Napipindot na siya. Ayan. Ganda. Ang smooth. Smooth pindutin, no? Okay. Yung mga kahoy na yon, dito yung gagamitin. Kakaroon tayo ng disenyo rito. Kalahati ng pader. Tapos simula naman po rito. Yan. Pataas. So ito plain. Stucco finish. Yan, isa pa sa mga karagdagan trabaho dito yung stucco finish natin. Abangan natin yan. Linis na pala kagad parang kanina lang. Yan, TNT na kinakabit ni Kuya Boy yung mga outlet. Kung magkakaroon man ng kulang, ask ko na lang si ma'am kung gusto niya pa rin na magkakaparehang outlet. Kasi meron dito yung iba rito hindi yata masyadong nabilang pa. Kagaya nito yung sa TV. Meron din sa TV tsaka sa baba. Paano kaya? Yan na yan? Pero lahat ng outlet ni ma'am, yan na lang ang natira. Yung iba, hindi na ako dito. Sige. Kasi wala pong outlet yan. Sige ha. Dito sa baba, may spare tayo isang switch ha. Ay, yung tig-isa. So pwede naman yung kahit hindi na ganitong kulay, hindi naman kita O ibukod na lang natin. Wag. Mahirap yun. Ganun na lang ulit. Magkasama na lang ulit. Kasi ito, dinamay mo na to. Kami na ni Jojo. Hindi mo na sinama. Ito diba, ito yung pinahabol mo. Ilaw yan. Hindi. Ay hindi, outlet. Outlet na. Outlet ba yan? Sige, kung outlet yan natin. Tapos si Louie rito. Yun pasumano na lang pala, Uy? Pero ang klibi niya nandito, Uy, na. Nandito lahat. Gilid.
Yan, napakarami pang gagawin dito kasi yung sliding, pagka trinabaho na nila Master Batang, to papakabit na natin. Kahit mahuli na yung ibang mga part na dapat ikabit dyan, ihuli na lang natin. Oh, yung accessories, okay na yan. Eh, paano yung grout? Dami gagrout. Yung isa lang hindi ko. May grout, pero may grout. Oh, grout mo na. Para na. Ano maganda na to? Oo, maganda na siya tingin. Anong grout yan? Okay? Hanap tayo ng green. Oo, hanap tayo. Titingin ako. Ano yung Acritex primer? Acritex primer, no? Big boss. Ano? Flat latex. Flat latex. Sa baba pala yung gumagamit nun. Lacquer primer. Boss bukas, tuloy ba tayo saan yan ha? Tuloy tayo kuya. May kibalita rin ako kay ma'am. Titangi ako kung dumating na yung gamit. Ayun na. Ayos na tayo rito. Ito muna yung update dito sa project natin. Yan, ngayong araw po ng Biyernes. Yan ang habol, Karagdagang Materials. Yung graba. Akala ko yun na yun eh. Kulang pa pala, no? Ano lang, ang malapad ka nito? Di maganda, panalo tayo. Manalo sa kata. Ayun. Dito kami, oh. Kita mo naman yung bubuhusan dun eh. Di ba? Kakapiranggot lang yung dala niya. Nakatama sukat mo. Sige. Ayos. Yeah. Ano mga karos, kita-kita na lang tayo for the next vlog. So hanggang dito na lang po muna. Yan, maraming salamat nga pala kay client owner. Yung kila ma'am. Yan, thank you kila ma'am tsaka kila sir. Yan, nagpamerienda rito. Thank you ma'am. Parang mas masarap iuwi na lang sa bahay. Masarap naman. Di ba? Maraming salamat po ulit. Yung baunan, uwi ko na sa bahay. Ay, baunan. Kaya mo na. Yan na. Oh, blow. Tara, Rick!